Habang sumasakay ang babae sa eroplano, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang cabin na dapat puno ng tao, ay nagulat siyang tanging silang mag-ina lang ang naroon. Habang tinitingnan ang mga bagahe sa labas, ang kaba sa dibdib ng ina ay unti-unting napalitan ng kapanatagan. Dahil sa car itong nagdadala ng kargamento, nandoon ang pinakamahalagang bagay sa kanilang dalawa. Ngunit sa likod ng katahimikan, nakatago ang unti-unting lumalabas na bangungot. Pagkatapos mong mapanood ito, tiyak naguguluhin ang iyong isipan. Tahimik lang ang anak mula pa nang sumakay sila, habang pumapailan lang ang eroplano sa ulap. Mahinang inalo ng ina ang anak na matulog muna. Tila huminto ang oras sa paligid. Ngunit nang imulat niyang muli ang mga mata, nawala na ang anak na nasa tabi niya. Akala niya ay nagpunta lang ito sa banyo. Ngunit nang halughugin niya ang buong eroplano, hindi niya makita kahit anino ng anak. Nagsimulang kabahan si Andy. Nilapitan niya ang flight attendant para magtanong. Ngunit nakatanggap siya ng hindi kapani-pani walang sagot. Hindi raw sumakay ang anak niya. Hindi ito matanggap ni Andy. Magkasama silang pumasok sa eroplano. Ngayon sinasabing siya lang mag-isa. Umalik siya sa upuan. Nakatanaw ang teddy bear sa gilid, na parabang nagpapaalala na hindi ganun kasimple ang lahat. Isang lalaki ang nagbiro para makalmayin siya. Sabi niya nasa taas sila ng 36,000 talampakan. Kahit tubuan ng pakpak ang anak mo, hindi pa rin ito makakalabas ng eroplanong ito. Gaano na ba katagal tayong lumilipad? 3 oras, marahil higit pa. Lumapit ang isang flight attendant sa oras na iyon, at inianunsyo sa loudspeaker ang nawawalang bata. Umaasang matutulungan ng mga pasahero ang paghahanap. 10 minuto ang lumipas, wala pa ring balita tungkol sa kanyang anak. Ang kaba ni Andy ay nauwi sa matinding takot. Hiningi niyang masuri ang buong eroplano. May 9 na storage compartment sa eroplano, 4 sa itaas at 5 sa ibaba. May mga lugar pa na hindi nila nahahanap. Mayroon pang kusina at crew cabin sa eroplano, pati cargo hold na posibleng may nagtatago. Pinakalma siya ng flight attendant at sinabing ipapaalam sa kapitan. Walang magawa si Andy kundi magtiwala, ngunit ang sumunod ay katahimikan lamang. Ang ibang pasahero sa cabin bond ay nagsabing hindi nila nakita ang bata. May ilan pang nagsabi na wala silang nakitang batang kasama niya. Lumapit ang isa pang flight attendant, na parang may itinatagong sikreto, at tinawag ang kasama niyang crew. Mabilis siyang sinundan ni Andy, ngunit sinabi sa kanya ng crew na walang record ng bata sa airport. Ni pangalan ito sa listahan ng mga pasahero. Tinawag niya itong kalokohan, dahil malinaw na katabi niya ang anak kanina. Ginang, ito po ang listahan ng aming mga pasahero. Walang pangalan ng anak mo rito. Dumaan kami mismo sa tabi mo. Sa row 26 na pinaupo ko siya sa 26A. Para patunayan ang sinasabi niya, agad niyang hinanap ang boarding pass. Ngunit kahit anong halukay ay hindi niya makita. Nagsimulang magduda ang mga crew sa kanyang kalagayan. Kaya binuksan ni Andy ang overhead compartment. Ngunit wala roon ang backpack ng anak. 6 na taong gulang lang ang bata. Hindi nito maaabot ang overhead compartment. Naniniwala si Andy na may masamang nangyari, at sa dulat niya tumakbo siya papunta sa cockpit. Ngunit bago pa siya makatok, bigla siyang idiniin sa pinto. Inisip ng air marshal na ang kilos niya ay banta. Maaaring malagay sa panganib ang kaligtasan ng lahat ng pasahero. Nang malaman ng kapitan ang sitwasyon ni Andy, siya mismo ang tumulong maghanap sa anak ni Andy. Sinuri ng kapitan ang lahat ng tala ng pasahero, at pinakumpirma rin sa iba pang miyembro ng crew. Ngunit sinabi ng lahat na wala silang nakitang bata. Nang makita ng kapitan ang pagkabalisa ni Andy, nagsimula siyang maniwalang hindi ito nagsisinungaling. Tinanong niya si Andy kung uminom ba ito ng alak, o uminom ng gamot bago sumakay. Medyo nag-alinlangan si Andy sa sagot. Inamin niyang umiinom siya ng antidepressant kamakailan, dahil kamamatay lang ng kanyang asawa. Ang destinasyon ng biyahe nilang ito ay upang iuwi ang kabaong ng kanyang asawa. Ipinilit niyang hindi siya guni-guni lang. Ang kabaong ay nasa cargo hold ng eroplano. Nagpa siya ang kapitan na muling maniwala sa kanya. Ipinagutos niyang buksan ang lahat ng ilaw, at ipabalik ang lahat ng pasahero sa kani-kanilang upuan. Isara ang banyo. Nagliwanag ang buong cabin. Lahat ay nagmamasid sa bawat sulok na may kaba. Naglalakad si Andy ng paikot ng balisa. Tahimik na nananalangin na lumabas ang anak niyang ligtas. Sinimulan ng mga crew ang masusing pag-inspeksyon sa bawat overhead bin. Walang pinalampas ni isa. Lahat ng posibleng taguan ng bata ay sinilip. Pati power compartment ng eroplano ay isinailalim din sa mahigpit na pagsuri. Ang sunod-sunod na kilos ng paghahanap nagdulot ng pagkainis sa ilang pasahero. Biglang huminto si Andy sa paglalakad, dahil parang nakita na niya ang lalaking may balbas noon. Naalala niyang nakita niya ito kahapon sa hotel.
At ilang beses nitong tinitigan ang kanyang anak. Pinaghihinalaan niyang may ginawa ito. Ngunit iginiit ng lalaking may balbas na sa ibang hotel siya nakatira. At hindi pa niya nakikilala si Andy noon. Kaya't itinanggi niyang may kinalaman siya rito. At ipinakita pa niya ang resibo ng kanyang pananatili sa hotel kagabi, na nag-alis ng duda ng mga tao. Kahit ganoon pa man, hindi pa rin makapaniwala si Andy. Mabilis na nagkagulo ang buong cabin. Hinayla siya ni Sam palayo sa magulong sitwasyon. At sinabi kung talagang may ginawa ang lalaking may balbas, bakit pa siya sasakay sa parehong eroplano? Parang hinanap pa niya ang sariling gulo. Muli silang nagpunta sa kapitan. At humiling na masuri ang cargo hold. Siya ay dating inhinyero ng eroplanong ito. At kabisado niya ang bawat bahagi ng disenyo nito. Naniniwala siyang ang mga crew ay hindi ganoon kakilala sa istruktura ng eroplano. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagpasuko sa pasensya ng kapitan. At nakipag-ugnayan na siya sa ospital. Ayon sa tala, labis ang stress ng asawa ni Andy. At tumalon siya mula sa gusali kasama ang anak. Lubos na bumagsak ang loob ni Andy sa balitang iyon. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan. Ipinipilit niyang magkasama silang sumakay sa eroplano. At sabay nilang dala ang kabaong ng asawa. Bago pa man sumakay, magkasama rin silang tumuloy sa hotel. Pumipigil ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na niya alam kung ano ang totoo. Dinala siya pabalik ni Sam sa upuan. At isang mabait na doktor ang lumapit para tumulong. Dahil ang mawalan ng dalawang mahal sa buhay ng sabay, ay hindi kayang tiisin ng kahit sino. Pagkatapos niyang pumalma, naalala niya ang masasayang sandali nilang mag-ina. Ngunit nang lumingon siya, napansin niya ang hugis pusong marka sa salamin. At doon niya napagtantong may kakaiba sa lahat. Iyon ang iginuhit ng kanyang anak sa eroplano. Ibig sabihin sumakay talaga ang anak niya. Kaya nagpanggap siyang pupunta sa banyo. Nakawala siya sa doktor na nagbabantay sa kanya. Napansin ni Sam na may kakaiba. Ngunit pinili pa rin niyang kalagan ito. Pagpasok ni Andy sa banyo, ginamit niya ang kaalaman bilang dating designer ng eroplano. At binuksan ang kisame ng palikuran. Sa parehong oras ay nakaramdam din ng kaba si Sam. Kaya kumatok siya sa pinto ng banyo. Mabilis na umakyat si Andy sa itaas ng kisame. Nang marinig ni Sam ang boses niya, saka lamang siya napanatag. Tahimik na lumabas si Andy at pumasok sa cabin. Hinahanap niya ang switch ng kuryente. Maingat niyang inayos ang koneksyon ng plug. Biglang bumagsak ang mga oxygen mask sa cabin. Akala ng mga pasahero ay may emerhensya. Kaya nagsimula silang magpanik. Pagkatapos ay muli niyang inikat ang switch. At biglang namatay ang lahat ng ilaw sa cabin. Nataranta ang mga pasahero. Samantala ginamit ni Andy ang kaguluhan para makaalis. At naiwasan niya ang tingin ni Sam. Pumasok siya sa maliit na elevator sa ilalim ng counter. Lumabas ang kapitan mula sa cockpit. Sinabi niya kay Sam na may some error sa sistema ng kuryente. Ngunit nang buksan ni Sam ang pinto ng banyo,